Kapatid ni Kim Chiu na sila Kambini Chiu tuluyan ng haharapin at lalabanan sa korte ang kanyang kapatid. Ayon sa kumakalat na ulat, nakarating na di umano kay Lakam ang inihaing reklamo sa korte ng kanyang kapatid na si Kim. Mabigat man sa loob ay wala nang magagawa pa si Lakam kundi sagutin ang mga paratang at ipagtanggol ang kanyang sarili sa hukuman. Sa ngayon daw ay kinakausap na ni Lakam ang kanyang mga abogado at naghahanda na sa kanilang gagawing hakbang para sagutin ang inihaing demanda ng kapatid. Tila sa korte na nga hahantong ang usapin sa pagitan ng magkapatid na Chiu dahil sa daang milyong pisong nawawalang pera at ari-arian ni Kim Chiu. Dito na tayo, isa pa na nagsisingilan ito. Di ba naman? Si Kim Chiu at ang kanyang ate Lakam. Napansin ko lang, pagkatapos na magsampa ng demanda ni Kim sa kanyang ate, lumala yung mga kwento. Nanganak, napansin mo? Kasi nga, di ba, nasa social media naman kasi, syempre, kanya-kanyang, ano ba yun, ay, kaya pala, ganito, di ba, may mga ganyan na, ay, kaya pala, ganito, nakikita ko siya dyan, kaya naman pala may ganito, doon pala naubos. Mga espekulasyon na wala pang konkreto, di ba, wala pang konkreto, actually, Hindi naman tayo natatanggap na anong sagot mula kay Lakam. Kaya hindi pa natin mababalanse kung ano talaga itong issue ito. Pero sa biglaan na paghusga, nakakaawa yung may-ari ng pera. Dahil siya yung nangalan. Natural lamang, habulin niya at malaman kung saan napunta ang kanyang pera. Hindi po pwede yung basta na lang na daang milyon ng usapin basta mauupo na lang siya sa isang sulok. Diba? Kaya pinaghirapan niya ito. Mula po nang lumabas sa PBB House, si Kim Chiu, sabi ko nga, ay para na siyang isiningkaw na kalabaw sa bukid para magtrabaho. At sila Kampo nag-iingat ng kanyang pananalapi. Siya talaga ang may hawak, di ba? Oo, isipin mo kung gaano ilang taon na walang ngayon lang naman nagkamulat na si Kim sa kanya mga kinikita Kaya isipin mo nung wala pa siyang kamalay-malay kung paano alagaan ng kanyang pinansyal, di ba? So ang napakalaki. May mga lumalabas pa na meron daw ibinenta, sila Kam, unit daw ni Kim, pinorge daw yung pirma, mga ganon. Hindi po natin tiyakan itong mga kwentong ito. Pero sabi nga po namin, nanganganak ang issue tungkol sa magkapatid. Ayan. Ito magbabasa ko ha. Ito ang ating mga CFMers. Ay, nako, mula kay Juris Doctor Channel, hindi man kami personal na magkakilala ni Kim Chiu, apektado ako dahil usaping pamilya ito. Hindi ko rin masisisi si Kim kung naubos na ang pasensya niya. Lalo na siguro kung may nagmamatigas. Yun ang kanya. Ang tanong, ano ba talaga ang layunin ng pagkakaso? Kulong ba o ibalik ang pera? Para sa akin, kung addiction ang ugat ng problema, ang dapat ay psychological support. Kung malala, rehab, 'di ba? Kung sa bagay yun naman pagpaparehab, hindi lang naman po sa mga nalululungian sa droga. Marami pong pagkakataon na nadadalaw kami sa mga ganyan. Pati ang ugali, 'di ba? Lahat 'yan inirerehab 'yan. Ugali ng tao, yung pagsusugal, lahat 'yan. Sakop 'yan. Kaya 'yun ang Okay, at mula naman, nako, eto na. Ang dami ditong kanikan niya ito. At saka di ba pansin mo, magmula nung nanumpas Kim, ng demanda, wala na. Iniwan niya na sa media kung bahala na kayo. Basta ako na isampa ko na ang dapat kong isampa. Wala nang kwento, napansin niyo ba? Wala na. Hindi siya nagsasalita. Wala na, pati si Lakam, wala na rin. Kasi pinaubayan na niya sa piskalya, kung may merito ang kaso, sasampa. Kung wala naman, talagang ganon. Diba? Ito sabi ni Miss Nags, Kim at Lakam, importante na harapin ang current situation with truth and accountability. Remember, trust can be lost, but your family is forever. Hindi biro ang halagang nawala, kaya mahirap ihiwalay ang pain from the business side at ang love as sisters. Oo, kailangan ihiwalay yon, yung pagiging magkapatid at saka sa accountability. Meron silang dapat na ituwid, di ba? Yon. Sabi naman ni Wating-Wating,
Nanay, since I intend to be judgmental, I apologize po. Sabi nila, humingi na agad ng paumamin. Agad-agad. But truly never betray the person who feeds you. Kung hindi sa'yo, keep off. Karma doesn't miss at pag tumama, masakit. Oh, yun ang kanya, di ba? Ano ba yung paikot ko kanina? Lahat ng ginagawa natin, may mga repercussion yan. Yes. Kung ginawa, may premyo. Kapag hindi kagandahan, may parusa. Ganon. Totoo. Diba? At saka na yung naglalabasan din yung last year na pahayag ni Kim Tukuhe sa Ate Lakam niya, yung birthday ni Ate Lakam niya last year. Napakaganda na pinupuri niya. Nabasa ko yun. Diba? Ganda talaga na napakaswerte niya sa pagkakaroon ng kapatid ng best friend at tumayong ina. Diba? Number one fan. Na napakaganda talaga dito ang nawala. Dahil lamang makawala ng tiwala. Diba? Yon. Sabi ni Eddie Litada, maganda ang puso ni Kim Chiu, kaya kung umabot man sa ganito at na idinemanda niya ang Ate Lakambini niya, ay tiyak na may mabigat na dahilan. At 100% siya ay nawalan ng pera. Siya ang nawalan. Yun ang ibig sabihin ni Eddie. Natural lang. Sabi ni Paolo Balde, nanay, kapag po may involved na pera, marami po talaga nasisirang relasyon at samahan. Totoo yan, di ba? Totoo yan. At sabi ni Iram, uy, live siya, nakatangod na. Pero wala siyang pinadalang sabi naman ni Gyson, sabi sa FB World, kung mahal mo ang kapatid mo, di na umabot sa husgado. Pero ang tunay na pagmamahal sa kapatid ay maturuan ng leksyon. Tama ang pagkakamali at isa pa, ma-realize ang pagkakamali. Tama. May isa po si Gyson dito kanina Parang pangungupahan lang yan ng bahay. Pag ayaw mo magbayad ng upa, paalisin ka. O gusto mo na airtime, magbayad ka. Sabi ni Gyson, magdadaro. Okay. Ngayon, iba na po ang bugso ng damdamin ni Kim sa sitwasyon. But at the end of the day, pamilya pa rin ang mangingibabaw. Money ay kikitain pa rin, but family pa rin ang mangingibabaw. Sabi ni Iram Lia, yun naman pala yun. Tapos sabing Tita Nene Olanday, sa laki na halagang pera na nakuha ni Lakam, kay Kim, dapat lang talaga na magdemanda siya. Pero pera nga yan, dugo at pawis, at pinagpaguran niya yan. Pinapalitan ko yung ibang termino kasi madiin. Sabihin natin, nakuha na lang, nakuha. Diba? Kahit kapatid po, tinatalo, basta pera na talaga usapan. Money really is the root of all evil. Sabi naman ni Dan Clavesillas. Natatawa ko dito sa kwento na ito. Di ba? Yun. At saka alam mo, yung akin ay akin, yung iyo ay iyo.